presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Shalom, my peace, Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah. Lord to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Lord to God, amen. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Shalom, my peace, Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart, with all of my heart, with all of my heart, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Rapha, my healer, Jehovah Shalom, my peace, Jehovah Elyon, the Most High God, the Most High God, the Most High God, the Most High God. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Good morning po mga kapatid. Kumusta po ang buhay? Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kamusta po ang lahat po ng mga nasa norte, sa east, sa west, at sa south? At salamat po sa Diyos sa oras na ito na tayo ngayon po ay muling makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Kanta po tayo. Ang salita mo, Panginoon, ay kaligtasan ko. Ang salita mo, Panginoon, ay kaligayahan ko. Ang salita mo, Panginoon, ay kaligtasan ko. Ang salita mo, Panginoon, ay kaligayahan ko. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. O Kristo, ikaw lamang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. Ikaw ang mabuting pastol, hindi ako magkukulang. O Kristo, ikaw lamang. O Kristo, ikaw lamang. Amen. Thank you,
Lord. Thank you, Lord. Talagang ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga taga North, mga taga Ilocano, ano? Mga taga Ilocos. Ayan, naimbag abigat. Ayan. At ganoon din sa mga kapatid natin na nasa nasa Bisaya. Ano ba yung bati doon? Maupay na buntag. Maayon. Maayong buntag. Maayong buntag. sa imong tanan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Ayan, sa mga taga Bisaya. Bisaya. Sa mga taga Pangasinan. Ano ba sa Pangasinan? Masantos. Masantos siya kabwasan. Ayan. Sa sa Pangasinan. Sa kaya? Kapampangan. Mayapaabak. Ayun. Mayapaabak sa Kapampangan. Sa kaya? Sa Bulacan. Ganun din. Good morning. Good morning. Gandang umaga. Amen. Medyo sa Japan, Ohio. Gozaimasu. Ayan. Ohio gozaimasu. Sa kaya? Sa Bicol. Nasa South na agad, ano? Nasa South na tayo. Opening prayer tayo. Marahay. No? Marhay na aga. Ayan. Sa Batangas. Magandang umaga. Ayun. Amen. Huwag Thank natin you, Lord. pahirapan, ano? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay muli binigyan ninyo ng buhay, malakas ang pangangatawan, masarap na pagtulog, at muli iniaalay po namin sa inyo ang umagang ito ng lahat ng aming gagawin ay pangungunahan po ninyo. Bibigyan niyo po kami ng karunungan sa lahat ng mga bagay na dapat naming gawin, lahat ng bagay na pagpapasyahan. Patuloy din po na pag-iingat ang iniling po namin sa inyo at sa lahat po ng mga may karamdaman ay patuloy na kagalingan. Salamat din po sa mga pangangailangan namin na patuloy po ninyong ipinagkakaloob. At Lord, iniling po namin sa mga kapatiran namin na nanonood, nakikinig, bigyan niyo po ng puso na maunawaan ang mga salitang inyong pahatid. Pangunahan mo po kami, kayo po ang magturo, at patuloy po kayong mangusap sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sige po, para sa ating memory verse of the week, Psalm 66 verse 1. Make a joyful shout to God, all the earth. At sa Tagalog po, mga kapatid, magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos, buong lupa. Magkaingay? Magkaingay. Magkaingay. Amen. Thank you, Lord. Magkaingay. Ayan. Sige Bati po. muna tayo pa. Babati muna tayo sa ilang mga kapatid nating mga nauna dito. Unang-una ko nakita kanina si Sister Ku eh. Good morning po, Sister Ku. Kumusta na po kayo? Si Sister Rita Manggao. Good morning. Sa lahat ng mga taga Quezon City. Thank you, Lord. Good morning, Sister Sally. Flores. Hindi ba Hugilion? Jugilion. Jugilion. Flores dito. Oh, Sige yan. sa'yo. Sige. Sister Sally. Mahirap pala Sister magkaparehas Sally ang Jugilion, ang ating Pangasinan. lahat ng mga Nanay taga-Pangasinan. Sosing. Hugilon. Hugilon. Okay. Thank you, Si Lord. pala, nasa eroplano na kanina, no? Si Si Sister, Sister Rosebell. Rosebell at saka Sister sila. Billy. Sister Billy, Thank you, Lord. At Brother sila Rico. naman ay papunta na ng New Zealand. New Zealand. Siyempre, good morning din kay Sister Letty Lucas na kung kamakailan lang ay
nagpipray din na maayos na mga papeles niya para makasama nung kanyang brother husband. Ngayon ay nasa USA na. Thank you, Lord, sa mga blessings na pinagkakalob ng ating Panginoon. Amen. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid. Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin yung pagtalakay tungkol sa mga names of God dito sa ating pagbasa, yung Psalm 23, mga kapatid, ang ating teksto sa araw na ito. Sapagkat ang ating pag-aaral ay tungkol po sa tinatawag na Jehovah Ra. So, Sister Venus, ikaw na magbasa. Saan ba yung sulat? Okay. Sa English na lang. Saan ba? Thank you, Lord. Sa awit 23 po, verse 1 to 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo't at pamalo, aking gabay, at ang sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. 6. Kabutihang pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ito po ay hango sa awit 23, 1 hanggang 6. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Yung atin pong pag-aaral sa umagang ito, sabi nga po natin, itong one of the most well-known at saka, kumbaga, talagang marami ang nagmamahal sa titulo ng pangalan ng ating Panginoon na nabasa natin dito sa Psalm 23. Ito yung pangalan na Jehovah Ra. Pero bago po nating ipagpatuloy, hayaan niyo po munang hayaan nating magkaroon tayo ng quick recap nung nakaraang pag-aaral last Thursday. So ano po ba yung napag-usapan nung nakaraang Huwebes, Sister Venus? Jehovah Elohim. Ayan. Ano nga ba yun? From Shomri. Jehovah Shomri. My protector. Elohim. Elohim Shomri. Jehovah Shomri or Ayun yung Elohim kala Pastor Shomri. Simple last yung week. kila Pastor Simple, no? Ang ibig sabihin ay God is our protector. So itong Psalm 91, mga kapatid, ay napaka ganda na laging binabasa. Yung iba nga po ay talagang memorize pa po ito. Parang katulad din itong Psalm 23. Ang sarap ulit-ulitin. Ang sarap basahin, palagian. Siyempre, lahat naman po ng salita ng Panginoon nandito sa Bible. Pero kakaiba rin po ang dating nitong Psalm 23 at saka Psalm 91. So ang Psalm 91, makikita natin mga kapatid, ito po ay assurance, no? Given to those who trust in God. And it speaks of promises and blessings na galing sa ating Panginoong Diyos. Pinagkaloob po sa lahat ng mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. So makikita po natin dyan yung mga pagpapala na sinasabi, katulad ng the blessing of His presence, the blessing of His protection, the blessing of His
promotion, the blessing of prosperity, and the blessing of preservation. Kaya napakagandang angkinin natin ang mga pangako at pagpapala ng ating Panginoon. At sabi nga po dito sa verse 14, no? The Lord says, I will save those who love me, and I will protect those who trust in me. Yun lamang po yung particular verse na aking nabanggit, bagamat lahat naman po yun from verse 1 hanggang 16. Kasi meron pong ibang translation, mga kapatid, yung itong verse 14. Ang sabi nga po ay, because He has set His love on me. Sa isang version po, ibig sabihin po ay, dahil inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin. Ibig sabihin, tayo pong lahat na naglagak ng ating pag-ibig sa ating Panginoon, may pangako na tatanggapin sa ating Panginoong Diyos. Pag naipahayag natin, naibigay natin, katulad po nung sinasabi rito, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ang nabanggit nga po dyan ay, I will deliver him, I will protect him, I will answer him, I will be with him, I will rescue him, I will rescue and honor him, I will satisfy him and let him see my salvation. So, lahat po ito ng mga pangako ng ating Panginoon, alam kong marami na sa atin ang nakaranas, lalong-lalo na yung pagliligtas. Yung sabi diyan, aking ililigtas, aking iingatan, sila'y pakikinggan, aking sasamahan at sasakluluhan, ililigtas at pararangalan, gagantimpalaan ng mahabang buhay, at tatamuhin nila'y kaligtasan. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sister Venus? Ayan. Amen. Sabi ko kasi Naalala ko lang yung kasi yung Psalm 91, talagang ito'y ginagamit nating talaga yan eh. Yung, maski nga sa bahay, di ba? declaration ng God's protection. Oo, yung declaration ng pag-iingat ng Panginoon. Kaya yung mga ibang bahay may nakabukas na Bible sa Meron din yung Psalm 23. Psalm 91 at pero mas marami yung Psalm 91. At tayo po araw-araw nabanggit nga lagi tayong nasa labas. 'Di ba yung pag-iingat physically at siyempre sa spiritual na aspeto. Sa physical, siyempre may mga nangyayari sa labas, katulad din naming mga nagmumotor, medyo talaga, risky. Pero nag-i-enjoy naman po tayo sa pagmumotor. Kaya lang talagang minsan bahagi po talaga ng ating pang-araw-araw na buhay na meron tayong mga na-experience. Pero yun nga po, pinagpapasalamat natin kasi hanggang doon lang. Kumbaga, natumba, nagasgasan. Thank you Lord tayo doon. Lalo na kung may mga biglaan na sitwasyon. Katulad nung kamakailan, nandyan po ako sa may Taytay. Biglang mayroong lumabas na motor din po sa may kanto. Hindi ko naman po inaasahan na yan. Biglang lalabas ng hindi nakatingin. So, kampante ako at mabagal naman po yung aking pagmamaneho. Kaya lang sa gulat ko dahil matatamaan ko siya, bigla po akong napapreno. Ayun nga, maganda at mabagal kasi kung mabilis, malamang tatamaan siya. So, thank you Lord na ako yung natumba. Ako na yung, kumbaga, na-sacrifice. Samantalang yung munti ko ng mabangga ay wala lang at nakangiti pa. Napunta siya doon sa kabila pero tinulungan naman ako para maitayo ako. Kaya lang sabi nga nung brother natin,
Sana binangga mo na lang, brother. Para merong report. Pero sabi ko, okay na rin yun. Kasi kung nagkataon, baka hindi pa ako nakarating ng prayer meeting. Baka hanggang sa oras na yon, andun pa tayo sa presinto. Meron pang reporting na nangyayari. At malamang, nasira yung motor niya, nasira motor ko, baka nasaktan pa lalo, no? So kaya thank you Lord dahil ganun lang mga kapatid. Kaya salamat sa pag-iingat ng ating Panginoon. At sabi nga natin, itong ating recap o pagbasa o pagbibigay ng ilang pahayag dito sa Salmo 91 ay ilan lamang sa mga pangako at pagpapala ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin at marami pang iba na talagang makikita natin kung papaanong ang Panginoong Diyos ay tinutupad ang kanyang mga sinabi sa kanyang mga salita. So marami pang blessings. At naalala ko doon sa Ephesians 1, mga kapatid, sa verse 3, ito po'y pagpapalang spiritual, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings. Kumbaga, kailangan talaga na tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo dahil pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala sa spiritual at dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga po dyan, ang mga pagpapalang meron dyan ay tayo po ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Tayo po ay tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan at ang ating inheritance ay sealed by the Holy Spirit. At tayo po ay, we are heirs of the one who owns everything. Pag sinabing heirs, tayo po ay tagapagmana. Ang sabi po ng Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are the descendants of Abraham and you will receive what God has promised. Sa Tagalog, at kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi nga po, itong Psalm 23 ay, kumbaga, pagpapatuloy, mga kapatid. So yung maunawaan po natin na ang mga pagpapala ay talagang nagmumula sa Diyos, yung pamumuhay natin ay pamumuhay na laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi ang God's generosity or yung God's generous giving deserves thankful living. Kaya ito po yung buhay natin ngayon na nasa Panginoon, lahat na-appreciate natin. Lahat pinagpapasalamat natin. Maski nga yung mga sitwasyon minsan na hindi masyadong kagandahan. Lagi tayong nakatuon sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating mga pag-aaral, lagi natin siyang pupurihin. Katulad ng binabanggit ng Psalm 34 na sabi ni King David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So let's praise Him for the countless blessings that overflow sa ating buhay, mga kapatid. At nakita naman po natin na maraming compi members. Marami sa ating mga kapatiran ang ngayon po ay talagang blessed na blessed. Can we say amen? Amen. Yung mga sa bahay, amen din po kayo. Amen. Yun, sa kabila. Opo, sa kabilang bahay. Yung mga nasa bahay. So, yung patotoo po kasi ng marami nating kapatiran, hindi na po sila isang kahig, isang tuka. Ngayon po ay nakakaluwag-luwag na. At saka nakaka-SS, ma. Yung LL, luwag-luwag, yung SS, security system. Hindi. Sobra-sobra. Kaya
naisishare din natin, naibabahagi natin yung mga blessings na tinatanggap natin sa ating Panginoon. Kaya again, ang sabi po ng Psalm 23 ayon kay David, "The Lord is my shepherd. I have everything I need." So Jehovah Ra. Sa version po ng ibang Bible, "I shall not want." Ayan. Ano po bang ibig sabihin yan, mga kapatid? Pagka sinabing, "I have everything, I shall not want," mga kapatid. So not wanting anything is a natural result mga kapatid. No? Natural na resulta ito nung pag-acknowledge natin sa ating Panginoong Diyos. It means putting Him first, relying on Him, not on our self-sufficiency. So kasi kapag in-acknowledge natin ang ating Panginoon na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, which is true naman, ang sabi po rito ay inuuna natin Siya, sa Kanya tayo umaasa, hindi sa kakayanan natin at kung ano pa mang bagay. Ito po yung makikita natin na halos wala na tayong kakailanganin pa. Kasi nga provided na ng Panginoon at saka supplied tayo ng Panginoon. At saka ang pinakamaganda, tayo po ay kontento sa buhay. Amen. Yun po ang yung kakontentuhan sa buhay. Ang alam ko, yan yung pinakamayaman na tao yung kontento sa kanyang buhay. Kaya kung ano po yung meron tayo na galing sa ating Panginoong Diyos, lagi nating pinagpapasalamat. So, not wanting anything. Ito po yung imagine natin a life without want. Ibig sabihin ay talagang ang Diyos ang siyang sentro ng ating pamumuhay. Kasi nasa sa atin na lahat mga kapatid So kaya, thank you Lord sa pagpapala na meron tayo dahil si Lord ang ating provider. Siya yung ginawa nating pastol. Di po ba yung pastol? Ikaw ba, Sister Venus, nakaranas magpastol? Yes. Di ba yung, pwede ba yung pastol kahit hindi sheep ang pinapastolan? Oo, pangangalaga. Naranasan ko rin kasing mag-alaga ng nagpastol ako ng mga baboy nung unang panahon. So, ibig sabihin, yung pagpapastol, pangangalaga sa hayop, lalong-lalo na sa tupa, talagang yan, nakafocus tayo dyan. Hindi natin hinayaan na may mangyaring hindi maganda, di ba? Pinapakain ng tama yung mga tupa. So, ganun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Bilang tayo po ay kanyang mga tupa, si Lord po ang nagpo-provide. Kaya pagka sinabing shepherd, tatlong salita agad ang maiisip natin. He feeds, He protects, and He leads. Naalala ko yung awit natin, Sister Venus. Yung dati pang awit, makakanin natin, di ba? Pakakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa sa iyong kawan, pilit pa rin ibabalik, mahal kita. Minsan pa. Pakakanin ng iyong tupa, mahal kita. Iingatan sa disgrasya, mahal kita. Mawalay man itong tupa
sa iyong kawan. Pilit pa rin ibabalik, mahal kita, mahal kita, o Diyos, mahal kita. Buhay ko'y aalay sa iyong tupa. Mahal kita, o Diyos, mahal kita. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Buhay ko'y iaalay sa iyong tupa. Amen. Amen. Thank you, Lord. Jehovah Ra. God is my shepherd. Thank you, Lord, sa pagpapatuloy po mga kapatid. Ang Jehovah Ra nga po ay comes from two Hebrew words. Jehovah, which means the existing one. Ibig pag sinasabi pong the existing one, siya po yung umiiral. Ayun po yung kumikilo, sabi nga, gumagalaw, siya po yung kumikilo sa atin, nakikita hanggat maaari sa buhay natin. Yung po yung sabi, Jehovah, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito rin yung personal name of God. Personal name of Jehovah. God. At pag sinabi namang pong Translated sa salitang Lord. Lord. Walang iba po kundi ang ating Panginoon. At yung shepherd po, walang iba din po kundi ang ating Panginoon. At tayo po, ang kanyang mga tupa, siya yung nangangalaga sa atin, nagpo-protect sa atin, nagpo-provide sa atin. Siya po yung nagte-take care, pinapangalagaan tayo. Maging sabi nga po sa anumang area ng ating buhay, pag pinagkatiwala natin kay Lord, siya po yung nangunguna, nangangalaga sa atin. At pag may pangangailangan, siya ang nagpo-provide. At dito naman po yung sinasabing Ra, naalala ko po kanina habang ako nagmumotor, pinakikita na meron po akong naalala, meron ako nabasa nung kailan, yung tungkol yung Ra, ibig po pala sabihin yung eye of God, spiritual eye ng ating Panginoon. Di ba po yung shepherd, kung paano niya pinapangalagaan ang kanyang tupa, ang kanyang kawan, pag may nawalang isa, kin po yun pag nahiwalay, hahanapin niya agad. Pag nagkamali, di ba ginagamit niya, sabi nga, ginagamit niya yung kanyang rod, yung kanyang staff, para sabihin matuwid. Maging matuwid sa pamumuhay, maging mabalik sa kawan. Ganon kainam yung shepherd, walang ibang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya po sabi po, yung eye na yon, spiritual eye o yung Ra, sabi nga po, to see, nakikita ng Diyos, nakikita niya, sabi kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin noon, ngayon at magpakailanman, lahat po yan walang nalilingid sa ating Panginoon. Kung paano siya kumikilos noon, ngayon, at sa darating pa, alam natin na, sabi nga pag yung pamumuhay ay in line sa salita ng ating Panginoon, ikagayad po talaga tayo ng ating Panginoon. Sabi, ang buhay natin, lagi nating kasama si Lord. Tayo ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Tayo, yung shepherd na tinatawag po rito, siya po yung nangangalaga sa atin. Pinapangalagaan tayo na huwag tayong mawalay sa kanyang kawan o sa pag-ibig ng ating Panginoon. At yung pinakikita rin po doon, nakita ko po yung sinasabi pong, minsan po, di ba, may pagdating po kasi rito ng last week, may nagsabi sa akin, kaninong anak yon? Kaninong anak yon? Kaninong anak yon? Kasi dali-dali raw nag-bless. Kanino raw anak yon? Sabi sa akin. Ibig sabihin mga kapatid, tayo may nangangalaga sa atin, meron sa ating pastor, may nagtuturo sa atin, meron shepherd na nangangalaga sa flock. Tayo po ay nakikita hindi na kailangan pang magsalita. Hindi mo na kailangan magsalita, makikita sa pamumuhay. Sabi ng sister, kaninong anak yun, namamadali pa raw para mag-bless. Ibig sabihin po mga kapatid, sinasapamuhay. Ibig po sabihin, iginaguide, may nagtuturo at nakikita po sa pamumuhay. Ayun po ang,
kaninong anak yon? Natuwa ako sa sinabing, kaninong anak yon? Tumakbo pa para mag-bless. Tapos sabi, tikang pa nga daw po madapa. Natuwa po ako sa kapatiran na nagsabi. At sabi niya, hindi ko na rin po anuhin kung sabi niya ganyan, kaninong anak yon? Sabi ko, ay, sino po? Nung tinuro niya, si Dave pala po. Wala naman po akong natuwa lang po ako. Sabi nga po, yung ating pinag-aaralan, dala-dala po natin yung salita ng ating Panginoon. Nakikita po, sabi nga, yung God's name, na kahit nasaan ka nandun, kasama mo to kung hanggat maaari eh. Pero sa awa at grasya ni Lord, sabi nga makikita hindi ka na kailangan pa magsalita. Kasi nababasa sa ating pamumuhay kung ano dapat yung ating pinag-aaralan at napapakinggan. Pinakita rin po rito, kahit nasaan ka nandun, kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ka niya hihiwalayan. Hindi ka niya sasamahan. Ganun po ang shepherd na nangangalaga sa atin. Sabi nga po, ito po yung sa awit 46 verse 1, sabi po doon, the Lord is our refuge and strength. He is always present. Lagi po siyang handa. Lagi po siyang nandyan. Lagi po siyang nakatingin. Ayun po yung sinasabing, yung Jehovah Ra, yung eye niya, yung kanyang mata, laging nakatunghay kahit saan ka nandun. Laging nakatingin. At ang kanya, sabi nga, an example po doon, yung parang sinalintulad puro na merong butas na kahit sabihin mong sarado yan, merong pa rin maliit na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Nakikita ng Diyos kahit saan ka naroon. Nakikita ng Diyos kung ano man ang pangangailangan mo. Nakita ko po dito sa pag-aaral na to na aking babalikan lamang po yung sharing na nung kami po ay pumunta ng kasal ni Sister F sa Antipolo, kami po ayun nga na-disgrasya. Bukod po sabi nga ni Brother Dodi, wag naman na-disgrasya, parang sobra naman. Kami po ay hagip hangin. Yun ba yung parang nakalog yung ulo ko? Ayun, nakalog po. Nahagip hangin po kami. Ayun po ay madaling araw na halos. Kasi yung kasal ni Sister F at saka ni Brother Joris na ginanap sa Antipolo, isa po kami sa na-invite. Galing pa po kami ng outreach sa San Pablo. Tapos Saturday po yun, kailangan pa rin po namin bumalik ng San Pablo. Natuwa po kami ayun po yung shepherd, nagpo-protect, nagbibigay ng provision, nagti-take care sa ating lahat, at hindi pa lamang po yun, laging present, lagi pong handa sa lahat ng sitwasyon. Nung kami po ay nahagip hangin, natumba po kami sa motor. Doble-doble na po yung aming suot, naka-jacket kami, naka-raincoat kami kasi tag-ulan po yun, umuulan. Nung time po na kami ay bumaksak, alam niyo naman po yung C6, di ba po? Medyo madilim. Hindi lamang po madilim, talagang as in madilim, parang wala kasing ilaw eh. That time, wala pang ilaw. Nung kami tumalsik po ako, si Brother Dodi, tumalsik din, naiwang po yung motor dito, ako banda doon, si Brother Dodi dito. Yung nakita ko pong provision, nag-provide po agad si Lord ng sasakyang maganda, yung, ano ba sasakyan pa? Basta maganda sasakyan na naging ilaw namin yung sasakyan eh. Hindi kami iniwan. Alam niyo ba po yung nag-provide agad si Lord bilang isang, sabi nga si Lord ang nag-iingat, nagbabantay, nangangalaga sa atin. Hindi tayo iniwanan ng Hindi kotse. kami iniwanan ng sasakyan, ng kotse. Kailaw. Siya yung naging ilaw namin that time, nung tumba kami. Siya yung naging ilaw kasi dahil madilim nga po sa C6. Tapos po, nung bigla kaming tumayo, yung helmet ko, lumipad rin yung helmet ko. Di hinanap ko po helmet ko. Tinanong pa po ako ni Brother Dodi. Sabi niya sa akin, are you okay? Aba, in sabi English ko, pa po ako, parang mga nakalog kapatid. yata utak ko nun. Sabi mo, Kasi napa-English ako no? sabi niya, are you okay? Tinanong pagkakuha ko po ng helmet, dali-dali rin po ako, okay, sabi ko, okay. Parang po walang nangyari sa amin. Pero po may mga sugat po kami, mga kapatid. Naka-jacket na po kami, naka-raincoat pa po kami. May mga po kami rito, gas-gas. Ano po kasi yung raincoat at saka yung jacket tagos siya rito. Meron po kami mga gas-gas, may dugo po rito, may gas-gas. At alam niyo po kung ano pa rin po ang pinrovide ni Lord sa amin that time.
Paglabas po namin ng C6, yan po sa Bikutan, ang bilis po ng rescue. Men, Yung dalawang dalawang Ambulance. malalaking ambulansya. dalawang malaking ambulance. Alam niyo po, first time ko rin po nakasakay sa ambulance. Sasabihin ko Eto sana sa po. kanya, tag-isa na lang tayo. Doon ka sa kabila, dito ako. Nung kami po ay tinitingnan na ron sa ambulance, kailangan ganito, ganun yan. Inanuhan ng betadine, yung gasgas sa amin, yung dugo dito, na ampat naman, na nilagyan din ng betadine, yung gasgas dito, na bagas, ang nakita ko po doon sa sitwasyon na yon, talaga po nagpo-provide si Lord. Meron mga sitwasyon, may mga circumstances na inaalaw si Lord, nandun po, dalian po ang nagpo-provide agad si Lord. Ayun po, yung sasakyan, naging ilaw po namin kaya lumiwanag. Kahit po kami lumipad yung helmet, natumba, nagkaroon po ng mga gasgas. Natuwa po ako. Alam niyo po, pagdating po ng San Pablo, may nagbigay po sa akin ng kiani. Kiani. Alam niyo po yung kiani. Napakainam po na panlagay po sa sugat. Ang bilis po. Parang wala po nangyari sa amin na natumba po kami kung tutuusin ha. May mga sugat po kami, si Brother Dodi, meron din po sa aming mga binte. Pero po hindi po nahalata na kami na natumba o na-disgrasya. Kasi po, nag-provide po agad si Lord. Nag-provide si Lord ng panggamot doon sa aming sugat. Nag-provide si Lord ng ilaw para maging maliwanag, yung sasakyan na ginamit ni Lord. At yung ambulance po na ginamit ni Lord, na kami ay, sabi nga hindi naman po kami pinaalis o pinauwi ng hindi kami okay. Kaya po, ayun po, doon ko po nakikita yung protection po na binibigay ni Lord sa kanyang mga anak. Hindi po natin matatawaran. Sabi nga, sa lahat ng sitwasyon, anumang pagkakataon, nandun po palagian ang pagkalinga ng ating Panginoon. At nandun po yung inawit nga po natin kanina, si Lord, ang ating Panginoon, siya yung ating kaligtasan, siya yung ating, sabi nga anumang sitwasyon, siya yung nag-iingat sa ating lahat. Ganoon po kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kakaiba po, gawin lamang po natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Yung po yung shepherd, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, lagi pong handa, sumaklolo sa kanyang mga anak. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, sa ating pagpapatuloy, yung pong binabanggit ni Sister Venus na meaning or definition ng Jehovah Ra. Isa rin po kasi sa definition niyan ay to pasture, pag sinabing Ra. To pasture, to tend, or grace. So ito po ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoong Diyos ay hindi lang matuwid na tagahatol at makapangyarihang manlilikha, but also a caring shepherd who watches over and tends to his sheep, providing our needs, protecting from danger, and leading us in the right path. Kaya ang sabi po ng John chapter 10, verse 11, nais ko lamang pong basahin sa atin sandali ang sinabi po ng John chapter 10, verse 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So kaya ang question, why is Jesus a good shepherd? Because He is the only one who can truly protect and save His people, His flock. Tayo po, mga kapatid, hindi lang physically, kundi spiritually. Kasi alam naman nating lahat sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, pwede rin naman po talaga tayong mapariwara. Pero dahil tayo po ay chosen o pinili ng ating Panginoon para maging Kanya at tayo po ay tawaging tupa ng Diyos. At alam nating lahat sa pagkakatawag sa atin, merong layunin ang ating Panginoon. Kaya siya po ang mag-iingat sa atin, hindi tayo lubusang mawala sa
ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo madaya ng mga, sabihin na natin, naglaganap na maling aral o pagtuturo. Alam nating lahat yan, mga kapatid. Hindi lang nung unang panahon, maski sa panahon natin ngayon, meron pa rin talagang danger pagdating po sa ating pananampalataya. Kaya kung si Yahweh ang ating pastol, hindi lang tayo iingatan physically, kundi spiritually, puprovide lahat ng ating pangangailangan, aakayin tayo sa tamang landas. Kaya po, ano pa ba ang, kumbagay, hahanapin natin? Manatili tayo sa ating Panginoon. Kasi bilang isang shepherd, ang talagang pangunahing tungkulin ng pagka sinabing shepherd, ito ay a person who takes care of a flock of sheep, goats, or other animals. So ang shepherd nag-guide sa flock to fresh pastures, provides them water, and protects them from predators. Parang meron kasing anong tawag doon, yung sheep, no? Yung wolves in sheep clothing. Ayan. Wolves in sheep clothing. Di ba? Kumbaga, nagaan yung parang tupa. Pero ano pala? Lobo o asong gubat ba tawag doon? So parang ganun po. Kaya kailangan po tayo ay laging matamang magbantay. Naalala ko minsan may prayer meeting tayo. Hindi ko alam kung kasama ka, no? Pagdating natin sa isang prayer meeting sa probinsya, merong sumunod sa akin sa loob na ng prayer meeting. Biglang nasa likod ko pala, hindi ko alam. Sa nagkarlan. Okay. Tapos sa left side ako kasi yung setup parang theater style din, kabilaan. Dito ako sa left side umupo, dito naman siya sa right side. So dalawa lang kaming naandun, wala pa yung mga tao. Nag-aantay. Niisip ko doon, hindi ko kasi kilala. Sama ka ba? Sabi ko Sige. kasi dalawa lang eh. Hindi, tatlo tayo, sige. Isa, nandun siya, nasa ka ba nun? Hindi kita nakita. Andun sa kanan Bible yung study tao. po sa nagkarlan yun. Inisip ko, baka na-invite nung coordinator natin. So sabi ko na lang, maraming salamat, brother. May bayad ba to, brother? Wala naman. So yun na nga, mga kapatid, naalala ko lang yung wolves in sheep clothing. Kasi hindi ko alam na meron palang ganun. Naisip ko, baka invited. Kasi malaking tao. Mga 7-footer. Malaki katawan eh. Sabi ko, baka may position pa ito dito sa lugar na to. Baka naimbitahan. Dahil ang ating coordinator ay nasa loob pa, hindi ko pa tinatanong. Nung nagpi-prayer meeting na po, eksakto paglabas naman ng coordinator natin, siya po ay nagyaya ng mag-start. So, kumanta tayo hanggang sa, ayun na nga, nasa sharing portion. Biglang tumayo at nagsalita. Kaya pala kailangan din kilala natin yung mga uma-attend. Pagka may bago, aalamin natin. Tatanungin talaga dapat. Kasi nung tumayo siya, hindi na rin namin alam kung anong gagawin dahil lahat ng kanyang mga sinasabi against sa government, maging sa mga spiritual leaders, at ang patotoo nga niya, kasi radio announcer din pala. Sabi niya, habang ako ay nasa radyo, tinanggalan nila ako ng sabihin talagang may something na, oo, kaya doon nagsasalita siya. Gusto ko sanang tanggalin na rin yung mic sa kanya. Kaya lang nakita ko, ang laki sa akin eh. Sabi ko, tsempo na lang ako. Mabuti naman at huminto na rin siya. Kaya yun yung naging sitwasyon na pag-share ko ng ating message,
Eksaktong-eksakto naman kasi Romans 13 yata yung naalala ko eh. So, alam naman natin yung Romans 13, ang sabi ron ay no authority exists without God's permission. Kaya lang po, nung makita ko Paalis na. oo, yung Palabas na parang siya lumabas na. So, thank you Lord. Nung matapos ang prayer meeting, nagtanungan yung mga kapatiran sa akin, Brother, sino yun? Sabi ko, hindi ko rin kilala. Akala ko kasama nyo rito. So, pare-parehas kami, hindi namin alam kung sino siya, pumasok siya sa loob at para magsalita lang ng mga laban. Siyempre, hindi naman makakatulong sa mga taong makikinig. Kaya ginusto ko talagang kunin na yung mic. Kaya lang medyo nag-alinlangan pa rin naman ako dahil sa, yun nga, una malaki. Pangalawa, Respeto. parang matatapos na rin naman siya, kaya inayaan ko na lang. Pero ang aral na sinasabi po sa atin doon ay kailangan na kilala natin kasi meron talagang wolves in sheep clothing. So kailangan maalagaan. So why is Jesus the Good Shepherd? Because He is the only one who can truly protect and save His people. So a person, pag sinabing shepherd, who takes care of a flock of sheep, goats, or other animals. Siya ay nag-guide sa flock, sa fresh pastures, nagpo-provide ng water, and nagpo-protect from predators. So in the same way, dito po sa John 10 na binasa natin, Jesus refers Himself as the Good Shepherd who lays down His life for His sheep as our Jehovah Ra, ang ating Panginoon, He provides for our needs, protect us from harm, and lovingly leads us in the right directions. Kaya po ang sabi po ng Psalm 121, God is our helper, our keeper, He is our preserver, and our provider. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Pero bago tayong magpatuloy, pwede ba nating batiin muna yung mga may birthday? Ayun na. Sister Venus. Ay, thank you, Lord. October 17, 2024. Happy birthday po kay Sister Nicole Nibera. Thank you, Lord. Kay Brother Melvin Nibera. Pareho ka. Thank you, Lord. Kay Brother Wilson Sebastian. Kay Brother Jerome Golgota, Sister Richelle Escondo, Brother Rod Mercado, happy birthday, Long! At thank you, Lord. October Happy 17. birthday po, mga kapatid. Enjoy your special Happy day. birthday po sa inyong lahat at ganoon din po kay Ninong Rod. Okay, thank you, Lord. So sa ating happy birthday. Happy birthday po, mga kapatid. Thank you, Lord. Lalo na kay Ninong Ninong Rod, Yan, happy Sister birthday. Nicole. Siyempre, meron tayong repeat new song of the week. Mamaya na yan. Mamaya na lang yan. Mamaya na yan pa. Sige. Sa atin pong pagpapatuloy, ang sabi po natin ay why is Jesus the Good Shepherd? Mga kapatid. So, merong 5 qualities that makes Jesus the Good
shepherd. So, unang-una, kaya sinasabing ang ating Panginoong Hesukristo ay good shepherd at yun naman din po ang kanyang claim kasi siya lang talaga ang good. No? Number one po, so because He is good, yun po yung isang quality. Bakit sinasabing ang Panginoon Hesukristo ay siya yung mabuting pastol? So it means that God is holy or He is holy, perfect, morally pure. At ang pinaka-Greek word po ay dalawa. Pag sinabing good, una yung salitang kalos, which means something free from defects. And agathos, ibig sabihin ay referring to moral excellence, something that is worthy of admiration. So kaya, yan po yung una. He is good. At sa Matthew 19, mga kapatid, 16 to 17, ang sabi po, a man came up to him saying, what good deed must I do to have eternal life? And he said to him, why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. So only Jesus has the exclusive title of the Good Shepherd. He is the only way to God, the Father. Wala na pong iba pa. Ang sabi ng John 14:6, di ba mga kapatid? He is the way, the truth, and the life. So kaya ang isang quality, bakit sinasabing ang Panginoon ay isang mabuting pastol? Dahil siya po ay good. Pangalawa po, mga kapatid, He protects. So pag sinabing He protects, mga kapatid, when we place ourselves under the care of Jesus' life, our life is safe with Him. Yung nababanggit natin kanina pa, na sa ating buhay, kapag inilagak natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon Hesukristo, ang ating buhay ay masasabing ligtas. At sa John 10:28, ang sabi po ay, I give them eternal life and they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. So, hindi lang good, siya po ay nagpo-protect and then He guides. Ito po yung pangatlong quality, mga kapatid. Psalm 23 verse 3. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Sa Tagalog po at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, yung last part lang po, no? Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. So Jesus shows us a better way to live. When we follow Him, He is glorified. Yun po ang napakainam na magandang bagay na sinasabi rito tungkol sa ating Panginoon bilang isang mabuting pastol. Siya po ay mabuti, siya po ang nagpo-protect sa atin at siya ang gumagabay. At isa pa po, He nurtures. Ano ba yung nurture, mga kapatid? Siya po yung nag-aalaga, kumbaga sa atin. Ano po? Ito po yung process of caring for and encouraging the growth or development of someone or something. Kaya pag sinabing He nurtures, He provides exactly what we need to grow in our faith. So, siya yung nag-nurture sa atin. At ang sabi po ng Isaiah 40 sa verse 11, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ayon sa Isaiah 40 verse 11. So, yun po yung pang-apat na sinasabi nating quality that Jesus makes a good shepherd. At meron pa pong panglima,
yung sinasabing, He lays down His life. Ano bang ibig sabihin po natin? John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So ito po'y paglalarawan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagsasakripisyo sa krus. Ito po yung paglalarawan dito at ang kabuuan ng larawan na ito ay meron talagang kaaway who does not want us to have abundant life. There's an adversary, mga kapatid, na ayaw o hindi talaga gusto na tayo ay magkaroon ng abundant life. Sabi nga po, He comes to steal and kill and destroy our lives. But Jesus came to lay His life or came to lay down His life for the sheep. Kaya yun po yung ilang bagay na sinasabi po rito patungkol sa ating pag-aaral na Jehovah Ra, which is God is our shepherd. So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan lagi po nating alalahanin na tayo po ay mga sinasabing flock or tupa ng Diyos at ang sinasabi sa atin ay He will always tend to our needs, protect us from harm, and lead us in the right path. So ang ating pag-aaral tungkol po sa Jehovah Ra, itong pangalan na to ay nagpapaalala sa atin that we are never alone and we can trust Him para tayo po ay lumakad, mamuhay, nakasama siya through life's ups and downs. Kasi ganun talaga ang buhay ng tao. Merong ups and downs. Pero sabi nga po kapag ang ating Panginoon ang siyang ating pastol, sabi po rito hindi tayo, He will never leave us nor abandon us. Hindi tayo mag-iisa sapagkat lagi tayong sasamahan ng ating mabuting pastol. So, purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, meron tayong announcement at meron pa tayong repeat new song of the week. Pero bago yan, siyempre, balikan natin sandali, mga kapatid, yung meron kasing mga kapatid tayo na parang ngayon ko lang din nakita, si Brother Gio Aquino. So, good morning sa inyo, mga kapatid na nasa ibang bansa. Nasa Malaysia po. At yung anak ni Sister Mai at Brother Bess. Nanonood at yung meron pang isa rito na nakita ko, yung anak ni Sister Sally. Ayan. Sir Jamie. Hindi, Sally, Hugilion po. Sino ba yung pangalan? Hindi, kasi parang ngayon lang natin nakita. Pero okay naman po kasi tama naman po na kung meron tayong libreng oras, ay nakakapanood po tayo. No? Nandito rin Sister Minda ko. Si Sister Minda. Thank you, Lord. At kayo po ay nakalabas na. Sister Minda, glory to God. At sa lahat po ng mga nasa hospital, si Lord po ang ating kagalingan. Jehovah Rapha. Thank you, Lord. At meron pa. Itong ayan. Nakita ko kanina, wala. Sige mga kapatid, meron tayong pahabol na greetings. Pahabol po.
para sa ating Happy anniversary kay Brother Michael at Sister Celeste Cecilio ng ating San Pablo. Happy ayan, anniversary, happy anniversary. Parang ilan na ba? 37. Oh, 37 na. Thank you, Lord, sa mahabang taon na binibigay ni Lord sa pagsasama ng mga mag-asawa. Katulad ni Brother Michael and Sister Celeste. Oo. Sige. Para po sa ating bago mag-repeat New Song of the Week, tayo po na ay mananalangin. Sister Venus. Thank you, Lord. Napakasarap ng buhay at napakasarap din po ng patuloy nag-aaral ng kanyang banal na salita. Yung salita ng Diyos na siya nagpapalakas at sabi nga siya yung gabay natin sa araw-araw. Thank you, Lord. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Muli po, salamat po sa iyong paggabay at patnubay sa aming lahat. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa na patuloy pong nananatiling, nakikinig at kasama namin na nag-aaral ng iyong banal na salita. Maraming salamat po. Tunay po, ikaw ang aming good shepherd, Panginoon. Ikaw po ang Diyos, ang pastol na gumagabay, nangunguna, nangangalaga sa iyong mga tupa. Salamat po na ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kami iniiwan at di mo kami pinababayaan. Salamat po sa palagi ang pag-iingat mo sa lahat ng mga taong patuloy na sumusunod sa iyo, Panginoon. Sa patuloy po ng mga taong nagbibigay ng luwalhati sa iyong banal na pangalan. Lahat po ng ito ay samo at panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Binabati ko rin yung aking kapatid na nasa tsaka si Sister Divine na nasa Qatar. Thank you, Lord, dahil kung hindi man live ay nakakapanood sa pag-uwi. Kaya ingat ka diyan palagi. Thank you, Lord. Sige Thank you, po, Lord. para sa ating repeat new song of the week, How I Love Your Law, composed by Minister Jerry Orlina. Thank you, Lord. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instruction. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your law, 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 how I love your law. How sweet the taste of your instruction, sweeter even than honey. I have not neglected your instruction, because you yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, so I hate evil conduct. Think about it all day long, how I love your law, 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 how I love
your love. How I love your love. How I love your love. Second Timothy 2